Ang mayor ng Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao at siyam na kasamahan niya sa engkwentro sa Makilala, Cotabato. Ayon sa pulisya, magde-deliver umano ng droga ang grupo ni Mayor Samsudin Dimaukom sa Maguindanao at Cotabato. At ang sitahin ng mga sasakyan sa checkpoint, nanlaban daw ang grupo ni Dimaukom. Kabila sa mga napatay ang ilang driver, staff at bodyguard ng alkalde. Na-recover sa kanilang 13 sachet ng shabu at 6 na baril. Nasawi si Datu Saudi Town, Maguindanao Mayor Samsudin Dimaukom at siyam na kasama nito sa isang shootout sa isang checkpoint sa kahabaan ng Cotabato-Davao Highway. Kabilang sa mga nasawi, sina Suwad Adam Gimad, Mubarak Ali Pasagi, Fajad Dimananal, Naasurdin Alon, Elmer Ali, Aladin Gimad, Fajir Madi, Basir Ismael Mindog at Jaimen Anward. Nakasakay umano si Dimaukom at siyam na kanyang mga tauhan sa tatlong nakakonvoy na sasakyan patungong Davao City nang harangin sila ng mga pulis para inspeksyonin. Ngunit tumanggi umano ang mga ito at saka nagpaputok ng baril na nagresulta sa isang shootout. Maaalalang kabilang si Dimaukom sa narco list na ipinalabas ni Pangulong Duterte. Ayon kay North Cotabato Police Superintendent Bernard Tayong, nakatanggap sila ng tip mula sa confidential informants na magdadala umano sina Dimaukom ng malalaking volume ng shabu mula Maguindanao patungong lungsod ng Davao. Sa Los Baños, Laguna naman, arestado ang high-value drug target na si Rosalina Lumaybay, pati ang ilan niyang anak at pamangkin. Bistado rin ang isang umano'y drug den kung saan kabataan ng mga parokyano. Dati na raw nakulong ang suspect pero nagpatuloy pa rin sa drug trade. Itinanggi naman ni Lumaybay ang mga paratang. Sa Asingan, Pangasinan, arestado ang isang pulis at kanyang ama na hinihinalang sangkot sa gun for hire. Na-recover sa bahay ng mag-ama ang iba't ibang uri ng baril at bala. Depensa ng suspect, lisensyado raw ang mga nakuhang baril pero sabi ng mga pulis, expired na raw ang mga lisensya nito. Facebook friends, may ipinangako raw si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang boses na narinig daw niya bago lumapag sa Davao City ang aeroplano niyang galing Japan. If you don't stop EVTETs, I will bring this plane down now. And I said, who is this? So of course, it's God. Okay. So I promise God to not to express slang, cuss words, and every promise to God is He promised to the Filipino people. Pero hindi rin nagtagal, sinabi ng Pangulo na may tamang panahon para sa lahat ng bagay. Kabilang dyan, ang paggamit sa kanya raw foul mouth. Isa sa mga nabanggit ni Duterte sa kanyang pagbabalik bansa ang pakikipagkaibigan niya sa Russia at China. Hindi raw totoong negatibong imahe ng mga ito. Pakanalang daw yan ng Amerika. Sa Zambales nga, mayroong mga mangisdang Pinoy na nakapasok na raw kahapon sa Panatag Shoal. Nagradyo raw ang grupo para sabihing hindi sila nahirapang lumapit sa bahura. Nasa 4 na taon din daw itinaboy ng China Coast Guard ang mga mangisdang Pinoy doon. May disbarment case sa Korte Suprema laban kay Senadora Laila de Lima. Ang mga petitioners, si Dante Jimenez ng Volunteers Against Crime and Corruption, ang mga dating opisyal ng NBI na sina Ruela Sala at Reynaldo Esmeralda, at ang dating whistleblower na si Sandra Cam. Ayon kay Jimenez, gross immorality, paglabag sa lawyer's oath at code of professional responsibility ang basihan ng kanilang petisyon sa korte. Kaugnay ito sa umano'y relasyon ni De Lima sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan kahit pakasal na si Dayan. Nanawagan din silang magbitiw na sa Senado si De Lima. Ang sabi naman ng senadora, bahagi lang daw ito ng anyay circus laban sa kanya. Dismayado rin daw siya kay Jimenez dahil sa paghila nito pababa sa integridad at kredibilidad ng anti-crime group na kanyang pinamumunuan. Kasabay ng pag-uwi ng marami nating kababayan para sa Undas Long Weekend, ang inspeksyon sa iba't ibang terminal ng public transport sa bansa. Isang naiya sa mga ininspeksyon ni NCRPO Director Chief Superintendent Oscar Albayalde. Sa sobrang traffic pa airport, naglakad na lang si Albayalde gaya ng ibang pasaherong dala mga bagahe nila. 7,000 pulis daw ang nakadeploy para bantayan ang matataong lugar gaya ng airport, mga bus terminal, pantalan at sementeryo.
Sa Manila South Cemetery, posibleng bukas hanggang November 1 ang dagsanang dadalaw. Sa Manila North Cemetery naman, maaaring mabawasan daw ang dami ng pupunta sa mismong November 1. Baka sa weekend raw kasi magpunta ang marami. Nagpa-traffic naman sa NLEX ang banggaan ng mga truck sa may San Fernando exit. Hindi bababa sa 3 aksidente ang nangyari sa NLEX kanina. Ititigil muna ang road widening work mula sa Tarita hanggang San Fernando para makabawas sa traffic. Trivia mga kapuso, alam niyo ba kung anong ibon ang pinakamatagal lumipad? Yan ang common swift bird. Kaya lang naman itong lumipad ng walang tigil sa loob ng 10 buwan. Ang pinakamahaba namang urban park sa Metro Manila binuksan na sa publiko. Yan ang Greenway Park sa Bonifacio Global City. Welcome din po dyan ang mga pet owner na gusto makipag-bonding sa mga alaga nila. At dati na ba kayo nabiktima ng mga balitang hoax at hindi tama sa social media? May bagong proyekto ang GMA News Online, #hindi tama, para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Kaisa po namin ang netizens sa proyektong yan. Check out the details on our website. Para sa marami nating kababayan, long weekend na. Kasama ba kayo sa mga dadalaw sa sementeryo ngayong undas o may iba kayong pupuntahan? Don't forget to leave a comment below. Para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Ivan Mayrina and I'll be back on Monday. Click that share button now. Handang tumulong ang mga retiradong pulis ng Los Angeles Police Department o LAPD sa kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Sa katunayan, sa susunod na linggo ay isa sa ilalim na nila sa pagsasanay ang mga pulis ng Maynila. Ang detalye sa ulat ni Waywaya Makal. Sa kabila ng mga maanghang na salita ng Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Amerika, balak pa din tulungan ng mga retiradong pulis mula sa Los Angeles Police Department sa US ang ating bansa sa kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga. Simula sa susunod na linggo, mga tauhan mula sa Manila Police ay sasailalim sa training para matutong magturo sa mga estudyante. Will impart on us the different techniques, methodology, concept of operations, doctrines, precepts on drug abuse resistance, and hopefully we will replicate that here in the Philippines. Mula sa DARE o Drug Abuse Resistance Education ang mangunguna sa training na may 10 lesson at kabilang pa ang oral examination para sa mga pulis. Ito'y para matuto silang magturo sa mga estudyante kung ano ang epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kalusugan. Layunin nito ay para magabayan ang mga bata sa murang edad pa lamang at malihis sila sa mga masasamang gawain. Isa ito sa programa ni Manila Mayor Erap Estrada bilang tulong sa kampanya ni Pangulong Duterte. Given their time and their resources to push forward the DARE program so that the Filipino youth will have a drug-free future. With them leading the DARE program and with the active involvement of our law enforcers, we have a chance to win the war against drugs. The people of Manila and I will forever be grateful and for your support and active involvement in this crusade to make Manila a city for the future, progressive, peaceful, and of course, drug-free. Para sa DARE, kahit sa ang bansa naman ay malaki ang problema ng droga. Ayon kay retired Scott Gilliam, isa na kasi ito sa kanilang misyon sa buhay matapos magretiro bilang pulis. Ito'y para tumulong sa mga kabataan. Same desires. We want to help people. We want to make a difference in the community. And so we go through, all police departments go through a tremendous amount of training. Para naman sa Department of Education ay kanila pang pag-aaralan kung nais nila itong gawing permanente sa kanilang curriculum. Pero ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, malaki ang tulong na ito sa kabataan. So starting grade 4, there will be calibrated exposures to the dangers and warnings about drugs. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makal. Sa ibang balita naman, naharap sa disbarment na case si Senadora Laila De Lima sa Korte Suprema. Ito'y dahil umano'y sa pagkakaroon niya ng relasyon sa dati niyang driver na si Ronnie Dayan. Ang naturang kaso ay inihain nina Volunteers Against Crime and Corruption Chairman Dante Jimenez, dating National Bureau of Investigation Deputy Directors Reynaldo Esmeralda, Roel Lasala at weteng whistleblower na si Sandra Cam.
Pangunahing basihan ng kaso ay ang testimonya ng ilang convicted inmates maging ang pahayag na bodyguard at iba pang dating malapit na tauhan ng senadora. Inakusahan din ng mga ito si De Lima bilang immoral at lumabag sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang abogada. Matatandaang nagsagawa ng investigasyon ng Kamara kaugnay sa manay pagkakasangkot ni De Lima sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison.